Gawa tayo ng website gamit ng GitHub Pages. Pero bago ang lahat, create muna tayo ng GitHub account. Lagay natin yung email, then sign up. Continue. Dahil responsable tayong nilalang, syempre gagamit tayo ng password manager. Okay na siguro yung 100 characters? Damn! Weak. 72 lang pwede. Okay, sabi mo eh. Continue natin. Username, continue. Kunin natin yung code, copy natin, then paste. Sign in tayo. Ito yung password manager ko. Remember ko lang, tapos allow. Then, sign in na tayo. Ayos. May GitHub account na tayo. Create tayo ng repository. Yo! Ano yung repository? Repository. Or, repo na lang for short. Hindi natin idedetalye kasi mapupunta yung usapan natin sa Git. Which is, hindi yun yung topic natin. Kala ko ba yun yung topic? Di ba GitHub Pages? Oo, GitHub Pages. Pero iba yung GitHub sa Git. Ayan ka na naman eh. Ginugulo mo na naman ako. Next time, pag Okay, bye. Yung repo, isipin mo lang siya as folder. Diba sa Windows, ilalagay natin yung files natin sa folder. Ganun lang din yung repo, lagayan ng files. Iba lang yung term. Anyways, tuloy natin. Lagay tayo ng repo name or folder name, GHP na lang para short for GitHub Pages. Pero ikaw bahala kung anong gusto mong ilagay. Lagyan natin ng description. Dapat naka-public kasi gagawa tayo ng website, di ba? So dapat accessible in public yung repo. Then click create repo. Click natin yung create a new file. O di ba? Create a file kasi parang folder. Naglalagay lang tayo ng files sa repo. Bago tayo gumawa ng file, check natin kung ano bang file yung kailangan natin. So sabi dito, GitHub Pages will look for an index.html, index.md, or readme.md file as the entry file for your site. Entry file, ibig sabihin, ito yung mga files na hahanapin niya. Hindi natin kailangan yung tatlo, isa lang, sapat na. Kasi or, di ba? Ngayon, ano nga ba yung HTML at ano nga ba yung MD file? Yung HTML, pwedeng narinig mo na. Yan yung isa sa mga language na naiintindihan ng browser natin. Yan yung isa sa tatlong tandem. HTML, CSS, at JavaScript. Yung HTML stands for Hypertext Markup Language. Yung MD naman stands for Markdown. Pero, parehas silang markup language. Akala ko ba markdown? Tapos markup? Ha? Down? Up? Gulo niyan ha? Gulo mo ha? Oo, I agree. Magulo talaga ang mga naming ng mga bagay-bagay. Yung JavaScript nga eh, walang kinalaman sa Java yon. Java is an entirely separate language. Minsan may nagtanong sa akin, paano daw yung ganito sa Java? Tapos malaman-laman ko lang, JavaScript pala yung ibig niyang sabihin. Anyways, it is what it is. So yung HTML at Markdown parehas markup language. So ngayon, ang tanong, ano ba yung markup language? Markup, mabulaklak na salita na ang hirap intindihin. Pero ang ibig sabihin lang niyan, meron kang structure, meron kang format na susundin para ma-process or mabasa siya ng something else. So halimbawa, itong google.com, kapag ni-right click natin to, then view page source, ito yung HTML niya. So, kailangan mo ng HTML structure, format na kailangang sundin para mabasa or ma-process siya ng something else. Sa case na to, yung something else is yung browser or yung Google Chrome. So, pinaprocess ng browser mula dito, papunta dito. From this to this. Ganon din yung Markdown. May susundin kang format para ma-process or mabasa siya ng something else. Ako, halimbawa, super gamit na gamit ko yung Markdown. Pag nagno-notes ako, laging Markdown yung gamit ko. Kung natry mo na yung Notion or Obsidian, supported niyan yung Markdown. Pati nga Google Docs, may Markdown na rin. Google mo lang Markdown cheat sheets para magka-idea ka kung ano-anong pwedeng gawin sa Markdown. At dahil mas simple yung Markdown kesa sa HTML, Markdown yung gagamitin natin dito. Lagay natin yung file name, index.md, tapos lagay lang tayo ng simpleng Markdown para sa simpleng website natin. Ensure lang natin na tama yung file name natin. Kasi yan yung entry natin, di ba? Tapos, commit lang natin. Again, another term, commit related to sa Git and not much to GitHub Pages. So, hindi natin siya i-explain. And kung may commitment issue ka, baka hindi mo rin mag-get. Joke yan. Dun ka nga. Commit change ulit para ma-check talaga kung committed ka. Pinapush mo talaga ha? Di talaga? Mali. Ayan, meron na tayong index.md file. Punta tayo sa settings, then pages. Source natin is deploy from branch. Click natin yung branch, then select main. Again, paulit-ulit ako, etong mga terms na to, branch, main, hindi natin siya i-explain kasi related siya sa Git and hindi natin topic yung Git. Yung root, okay na yan. Then, save. Check ulit natin yung docs. So, nagawa na natin tong settings, pages. Sabi dito, click visit site. It can take up to 10 minutes for changes to your site to publish after you push the changes to GitHub. Visit site. Walang visit site, so try natin i-refresh yung page.
Ayun, nice. Ayan, meron na tayong website. Accessible na siya sa format na username.github.io/reponame. Pero, papayag ba naman tayo nun? Siyempre, gusto natin, sarili nating domain yung gagamitin natin. So, check natin kung paano. Meron ditong www subdomain, custom domain, at apex domain. So, mukhang kailangan natin ng apex domain. Gusto natin yung domain natin na something.com magamit natin. For sa example dito, example.com. Yung www.subdomain, check natin later kung kailangan natin. Yung custom domain, hindi natin kailangan kasi hindi naman tayo gagamit ng something.something.com. So dito sa baba, nandito yung instructions for Apex domain. Kailangan daw natin gumawa ng A alias or A name record. Ito yung detailed instructions. Sabi dito, under custom domain, type your custom domain, then click save. Try natin. Ano nga ba yung domain natin? Last time, bumili tayo ng domain sa Namecheap. Check natin. Ito yun, randomnumbers.xyz. Click natin yung manage. Dito tayo magbabago ng settings. Pero sa ngayon, copy muna natin yung domain. Paste natin dito, then save. Nice! Gamit na natin yung domain natin. Dito sa baba, nakalagay, DNS check is in progress. Ang problema, wala pa tayong binabago sa DNS natin. So, ano ba yung DNS? DNS stands for Domain Name System. So, sistema siya ng mga domain. Lahat ng device na connected sa internet may IP address. Kaya nga siya IP address Internet Protocol. Kung gusto mong connect sa internet, kailangan mong sumunod sa protocol or at least yung device mo. Para makakonect from one device to another, kailangan mo ng IP address. Yung website mo, yung mga files ng website mo, naka-host yan sa device na connected sa internet. So, host, kaya web hosting yung tawag. So, connected sa internet, may IP address. So, back to DNS. Yung DNS, yan yung sistema ng mga domain kung saan minamatch niya yung domain name sa IP address. Parang contacts mo sa phone, di ba? Sinesearch mo yung pangalan ng contact mo para malaman mo yung number niya. Then, yung number, yung gagamitin mo para matawagan mo siya. Take note, hindi yung pangalan niya yung mahalaga para matawagan mo siya. Yung number. Ganon din yung DNS. Sasabihin mo, google.com nga po, tapos ibabalik sa'yo nung DNS yung IP address. So, balik tayo sa contacts analogy. Paano kung nagpalit ng number yung friend mo? Diba? I-update mo yung contacts mo. Ganon din sa DNS. Kung magpapalit ka ng IP address, kailangan mo din i-update yung DNS record nung domain mo. Kung pwedeng magkaroon ng madaming number yung friend mo, dahil, ewan ko, mayaman siya dami niyang phone, ganon din sa DNS. Pwedeng maraming IP address yung domain mo. Demo lang tayo na mabilis. Bukas tayo ng terminal, tapos ping natin si google.com. Teka, paano niya nalaman? Tama, dahil sa DNS. Pag tinry mo to, pwedeng ibang IP address yung makuha mo. Bakit? Tama ulit, pwedeng maraming IP address sa isang domain. Lalo na, google.com to, good luck naman kung lahat tayo isang IP address lang yung gamit, di ba? Ito yung IP address na binigay sa akin nung DNS server na pinagkonekan ko. Pwedeng iba yung ibigay sa'yo. So, copy natin tong IP address, then lagay natin sa browser. Pag in-enter natin, ano kaya mangyayari? Tama ulit. Okay, tuloy natin. Balik tayo sa Namecheap. Click natin tong Advanced DNS. Add new record, then A record. Naalala mo yung kanina? Kailangan daw natin gumawa ng A, alias, or A name. Ito yung A. Ito yung gagamitin natin. Ito yung pinag-usapan natin kanina na nagmamatch sa domain name at IP address. Pero, saan ba natin makukuha yung IP address? Diba? Gumamit tayo ng GitHub pages. Ibig sabihin, yung website files natin, or in this case, file, kasi isang file lang yung ginawa natin, yung index.md na kay GitHub. Server niya yon, device niya yon, nakakonect sa internet, may IP address. So, siya yung nakakaalam nun. Pag bumalik tayo sa GitHub Pages documentation, ito yung IP address for A records. Diba yung friend mo, multiple phone number. Yung domain mo, multiple IP address. Gets mo na yan. So, set up lang natin isa-isa. Then, click lang natin itong check to save changes. Balik tayo sa GitHub, ito yung result. Unsuccessful kasi kakaset up lang natin ng DNS, di ba? Click natin tong check again. Ngayon, this will take time. Chill ka muna, kape ka muna. Okay, so after ilang check again natin, iba na yung error. Hindi na siya unsuccessful. Nakalagay, DNS valid for primary. And sa baba, www.blabla is improperly configured. Pero, DNS valid daw eh. So, try natin. And voila, gumagana na yung 082139881.xyz natin. Pero may error yung www.blabla natin. Check nga natin. Error nga siya. Kaya mo na yan?